Good morning, Pilipinas! Kumusta po kayong lahat dyan? Dito na naman po tayo para sa isang kwentuhan with Manong Rayvan. Right now, mainit dito. Dito po tayo sa labas. At pag-usapan natin ng mga iba't ibang issues. Palapit na po ng palapit ang SONA ng ating Pangulo. Siguradong naghahanda na po ang lahat para sa big event na ito ng Presidente Marcos. Meron sigurado pong merong patay na patay po sa inggit dyan. Dahil yun nga, nangangarap na maging presidente. Gustong agawin ang trono. Kaya may pa designated survivor pa siya. Hindi na siya makapaghintay sa 2028. Para bagang nagbabanta, may pagbabanta, may threat na may mangyayari sa Pangulo. Kaya kay PBBM, dapat lang na mag-ingat sa SONA dahil baka magaya kay Trump na may sniper. Alam niyo na, mahirap na. Gagawin nila ang lahat para maagaw nila ang trono. Kaya dapat maging maingat si PBBM dahil delikado. Sabihin na nating mga biro-biro lang to or hindi seryoso na pananalita, pero you never know, mahirap na. Mas sigurado yung talagang naninigurado. Talagang atat na maging Pangulo yung taga Davao. Gustong maibalik sa kanilang ang kapangyarihan, ang power. Yan lang naman ang habol nila. Actually, hindi naman talagang paninilbihan, pagserbisyo sa taong bayan ang habol nila, kundi ang makabalik sa pwesto, ang maging makapangyarihan muli, influential, yan lang. Wala nang iba. Hintayin po natin ang turnout ng SONA ni PBBM. Now, sa SONA ni PBBM, ano naman kaya yung mga maipagmamalaki niya? Kaya abangan po natin yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin mga bilihin, matataas pa rin. So, I think hindi pa yata nila nagagawan ng paraan until now. Ang kahirapan ng buhay, problema sa pagkain dahil nagmamahalan. Abangan po natin yan kung ano po yung mga points na ipagmamalaki ng Pangulo na nagawa ng kanyang administrasyon. Yan, isang kaabang-abang na event. Yang pong third SONA ng Pangulo. Ang bilis ng panahon, no? Nung 2022 election lang, ang kabilis. Now, it's 2024. So, third SONA na niya pala ito. Okay, napabalita na si former Senator Trillanes ay umanib sa Aksyon Demokratiko, ang partido ni Isko Moreno at Vico Soto. So, official na niyakap ni Sentry Senator Trillanes ang Aksyon Demokratiko, yung partido po na yan ni Isko Moreno. By the way, I think tuloy na tuloy ang kanyang plano na maging mayor or tumakbong mayor sa Caloocan City. So, isang mainit na balita yan. You know what, guys? I don't mind. Kahit saang partido umanib si Senator Trillanes dahil alam nating mananatili ang oposisyon kahit saan mang partido makarating or kahit kaninong partido man yan. Si Senator Trillanes ay patuloy pa rin sa kanyang pakikipaglaban at ang pagiging oposisyon laban sa mga Duterte.
Alam niyo itong si Senator Trillanes talagang matagal nang isa sa mga tinik ito ng mga Duterte, aside from Franz Castro. Kaya galit na galit ng mga Duterte dito. Sunod-sunod na mga kasong isinasampa ni Senator Trillanes sa mga Duterte na ito na sa ngayon ay wala na silang pwersa, ganong pwersa. Kaya sinasamantala ni Senator Trillanes ang pagpa-file ng mga kaso sa Duterte, kay Bongo. Yan. Kaso sa korupsyon. Kaya okay lang kahit saang partido mapunta si Senator Trillanes, okay lang. Ang mahalaga, mananatili siyang oposisyon, mananatili niyang ipaglalaban kung ano ang tama at para sa bayan. I love Senator Trillanes dahil hindi siya natakot. Isa siyang magiting na sundalo. Hindi niya inatrasan si Digong. At ako'y masayang-masaya dyan. Nilabanan niya ang Duterte kahit na napaka-impluensya ng Duterte nung sila'y nakaupo. Kaya, saludo tayo kay Sentry. Good job, Sentry. Carry on, sir. Isa pang napapabalita ang si Franz Castro at Satur Ocampo na mga guilty daw of child abuse sa Davao del Norte, sa Tagum City. Guilty daw po sila sa isang hatol ng korte sa Tagum City of child abuse. You know what, mga kababayan, every time na naririnig ko tong Davao na to, what comes to my mind? Of course, yung mga Duterte na yan. Ang Davao, yan ang kanilang, kumbaga, yan ang kanilang teritoryo. Meron kayang fair trial dito? Ito yung mga tanong ko eh. Hindi kaya na-impluensyahan ng mga Duterte ang judge na ito? Hindi kaya tinakot ni Digong ang judge na ito? Kaya alam naman natin na galit si Digong Duterte kay Representative Franz Castro. Alam nyo guys, alam niyo mga kababayan, si Franz Castro para sa akin ay isang mahusay na congresswoman. At kung yan ay tatakbong senador, susuportahan ko rin yan dahil nakikita ko ng kanyang mga pinaglalaban ay para sa mga maliliit. Ang kanyang mga pinaglalaban ay para sa mga naaapi, mga taong naaapi. Kaya I don't think, para po sa akin, I don't think na si Congressman Castro ay gagawa ng kalukuhan gaya ng child abuse or child kidnapping. Hindi ako naniniwala na gagawin niya yan. Hindi ako naniniwala. Actually, meron ako nabasa na nagsasabing kasama naman yung mga magulang, hindi man actually kinidnap yung mga bata na yun. Andun naman yung mga parents ng mga bata. Kaya I doubt yung sinasabi nila yan. Maaring talagang gumana naman ang influensya ni Digong. Dahil Davao, alam nyo na, Davao del Norte, doesn't matter. Davao City, Davao del Norte, basta may Davao. Teritoryo yan ng mga Duterte. Malapit sila dyan. Dyan ang nila. Yan ang stronghold nila, ang Davao. Kaya it is possible na merong influence si Digong Duterte dito sa pagkaka-pronounce ng guilty nila Franz Castro at Satur Ocampo. Yan po ang basa natin dyan. Alright mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo ngayon. Marami pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa akin pong channel. Atin pong ipagpatuloy ang ating pakikipaglaban at pakikialam sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Mabuhay po tayong lahat.